Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Mapayapang pagresolba sa mga sigalot sa pagitan ng mga bansa, yan ang isinulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang kauna-unahang talumpati sa harap ng world leader sa United Nations General Assembly. Nanawagan din ang Pangulo ng pagkakaisa ng iba't ibang bansa para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagbangon ng ekonomiya ng buong mundo na pinadapa po ng pandemya. At mula sa New York sa Amerika, nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan! Mel, Vicky, kaibigan ng lahat at walang sinumang kaaway. Kanyang tinukoy ng Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa kanyang mensahe sa United Nations General Assembly. On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos. Ang kahalagahan ng pagresolba sa mga sigalot sa mapayapang paraan ang agad na binigyan diin ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly. Walang direktang banggit ng Pangulo sa agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea at sa arbitral ruling na pumanig sa posisyon ng Pilipinas. Pero tinukoy niya ang United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng mga panuntunan sa mga karagatan at paggamit sa mga yamang dagat at ang Manila Declaration of 1982 na nagsasabing obligasyon ng lahat ng Estado ang payapang resolusyon sa mga sigalot. By shepherding the Manila Declaration of 1982, we helped affirm that differences should only be resolved through peaceful means. By reinforcing the predictability and stability of international law, particularly the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, we provided an example of how states should resolve their differences through reason and through right. As I have underscored, the Philippines shall continue to be a friend to all and an enemy of none. Pero sabi rin ng Pangulo, may banta ngayon sa kapayapaan sa Asya. In Asia, our hard-won peace and stability is under threat by increasing strategic and ideological tensions. These behoove us to uphold the ideals that led to the establishment of this Parliament of Nations and to reject any attempt to deny or redefine our common understanding of these principles. Isa pang banta raw sa mundo ay ang climate change. Nagalampag siya sa mga industrialized countries para sa agarang aksyon sa climate change, kung saan ang mga bansang tulad ng Pilipinas ang tinatamaan. The effects of climate change are uneven and reflect an historical injustice. Those who are least responsible suffer the most. The Philippines, for example, is a net carbon sink. We absorb more carbon dioxide than we emit. And yet, we are the fourth most vulnerable country to the effects of climate change. This injustice must be corrected. And those who need to do more must act now. We accept our share of responsibility and will continue to do our part to avert this collective disaster. Nanawagan din siya ng pagkakaisa ng mga miyembro sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ilan sa mga tinukoy niya, ang pagbabawas sa nuclear weapon sa mundo, patas sa pagtrato sa lahat, at pagwawakas sa mga racism at Asian hate. Hiniling din ng Pangulo ang suporta ng United Nations para maging miyembro ng United Nations Security Council sa 2027 hanggang 2028. Kasabay na panawagan para sa pagkakaisa ng mga bansa para ibangon ang ekonomiya ng buong mundo na pinadapa ng pandemya. Kampante raw ang Pangulo na on track ang Pilipinas na maabot ang upper middle income status sa susunod na taon at magiging moderately prosperous country sa taong 2040. Habang nagtatalumpati ng pang-abot naman ng kilos protesta na magkaabilang grupo sa harap ng Philippine Consulate General. Sa isang banda, mga taga-suporta. At sa kabilang banda, mga militante. Nakausap din kahapon ng Pangulo si UN Secretary General Antonio Guterres. Napag-usapan daw nila ang international situation at mga hakbang para tugunan ang climate change. Nakatakdang makapulong ngayong umaga ng Pangulo ang mga kinatawan ng Cargill Corporation, isang multinational sa Amerika na ang pangunahing negosyo ay trading at distribution ng agricultural products.
At nakumpirma na rin po ang bilateral meeting ng Pangulo kay US President Joe Biden at kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida. At nasa schedule din ng Pangulo ang meeting kay Charles Michel, Council President ng European Union. At mamayang gabi, mga pulong pa rin sa US-ASEAN Business Council at US Chamber of Commerce, lahat layong makapanligaw ng mga mamumuhunan sa bansa. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina, nag-uulat live mula sa New York. Sumadsad pa ulit ang halaga ng piso kontra dolyar ngayong araw. Nagsara ang palitan ng piso at dolyar sa panibagong all-time low na 58 pesos na mas mababa sa naitalang 57 pesos at 48 centavos kahapon. Ito ang unang beses na sumampa sa 58 peso level ang palitan ng piso kontra dolyar. Kabi-kabilang protesta ang kinasa sa paggunita sa ika-50 anibersaryo ng Deklarasyon ng Martial Law ngayong araw. At kabilang sa mga lumahok, ang ilan sa mga nakaranas ng pang-aabuso noong panahon ng batas militar. At yan po ang tinutukan live ni JP Soriano. JP? Vicky, narito tayo ngayon sa may UP Diliman. Nasa likod natin yung oblation kung nasaan yung main stage kung saan nagaganap ang programa para sa paggunita ng ika-50th anniversary ng pagdeklara ng martial law sa Pilipinas. Never again to martial law! Never again to martial law! Sa pag-usad ng marcha, nagsalubong ang grupo mula sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Ang bayan! Isa sa kanila ang grupo ng survivors ng martial law. Bit-bit nila ang mga litrato ng mga desaparecidos o yung mga nawala at hindi pa rin nakikita mahigit 5 dekada matapos ang pagdeklara ng martial law. Kabilang sa mga lumahok, si Lutgardo Barbo, isa sa libu-libong nakaranas ng torture at ikinulong at buhay na saksi kung paano raw kinitil ang karapatang pantao noong panahon ng martial law. Isa si Barbo sa mga nagsampa ng kaso laban sa rehimeng Marcos na hanggang ngayon ay nananawagan pa rin ng hustisya. Walang closure kung walang justice. Hindi pwede sabihin, kalimutan natin, let's move on. We can only move on if there is some kind of justice. There is a kind of apology. Pwede natin kalimutan yan. Marami sa mga lumahok, mga kabataan na hindi pa ipinapanganak noong nangyari ang martial law sa Pilipinas. Napakahalaga po ng history ngayon. Sinasabi nga po natin, those who don't know the history are bound to repeat it. It means that tayong mga kabataan, obligado tayong matuto mula sa ating history na dapat ay hindi natin inuulit kung anong nangyari noon. Ang 74 na taong gulang na si Bernardo na nakulong at nasaktan din noong martial law, nilinaw na hindi raw kontra kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagsali niya sa martial law commemoration. Kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak yan. Hindi. Yan ang ano ko. Pero dapat gunitain pa rin. Gunitain pa rin. At tapos maging mapagbantay. Paano kung gayahin? Gayahin ng anak yung ginawa ng ama. Nang marating ang entablado sa may UP Diliman, idinaos na ang programang inihanda para sa araw na ito na pinamagatang 50, mga kanta at kwento tungkol sa martial law, a cultural action to mark martial law's 50th anniversary. Ngayong araw ng ika-50 taong anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa pamamagitan ng Proclamation 1081. Have proclaimed martial law in accordance with the powers vested in the President by the Constitution. Pero ang mismong pag-anunsyo ni Marcos naganap September 23 sa isang televised address. Sa datos ng Human Rights Violations Victims Memorial Commission, mahigit 11,000 ang biktima ng human rights violations noong panahon ng martial law. 2,326 dito ang pinatay at nawala. Sa Plaza Miranda sa Maynila, nagpalitan ng salita
at kantsawan ang dalawang grupo na magkaiba ang pananaw kaugnay sa martial law. Agad rumisponde ang mga pulis. Ang ilang grupo dumiretso sa Mendiola. May mga nagpunta rin sa People Power Monument sa EDSA. May protesta rin sa Cebu City. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo sa Bohol. Ang ilangan ko kompetensya ay may mga drug lord. At Vicky, bandang alas 6 nga nang bumuhos ang ulan dito sa ating kinalalagyan kung saan nagaganap ang programa, pero nanatili pa rin naman dito ang mga nakikilos protesta at dito na nga nag-converge sa may UP Diliman yung iba't ibang grupo na nakita natin nagrally sa iba't ibang lugar at hanggang alas 7 po ng gabi ang usapan nila sa mga otoridad para madaos ang kanilang programa. At yan muna ang latest, balik muna sa iyo Vicky. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Ngayon pa lang, ilang Noche Buena items na nagtaas presyo ng mahigit 50 piso. Kaya payo ng DTI sa mga mamimili. Kung may extra budget kayo, mamili na daw kayo ng maaga. O di kaya ay unti-untiin lang ang mga ipanghahanda sa holiday season. Nakatutok si Bernadette Reyes. Fruit salad, spaghetti at hamon ang nakasanayang ihain ni Elizabeth tuwing magpapasko. Pero ngayong taon, sa mahal ng bilihin, baka hindi na ito kayanin ng budget. Baka hindi na nga po kami makasalad yan, baka spaghetti na lang at tinapay na pan na lang, gano'n na lang, kape. Sa inspeksyon ng Department of Trade and Industry sa ilang supermarket sa Malabon ngayong araw, tumaas na ang presyo ng mga Noche Buena items. Depende sa brand at timbang, 8 hanggang 15 pesos ang taas presyo sa kondensada at all-purpose cream. Hanggang 8 pesos sa pasta, hanggang 15 pesos sa keso, 25 hanggang 45 pesos sa hamon. Pinakamalaki naman ang taas presyo sa mayonnaise na umaabot hanggang 56 pesos. 20 manufacturers daw ang nag-abiso sa kagawaran ng taas presyo para sa mahigit 70 produkto. Nag-apila tayo sa manufacturers ng Christmas products noong 2020 na hindi magtaas ng presyo. So, from 2019 to 2020, hindi gumalaw. Pero over time, 2021 hanggang ngayon, nag-adjust na sila ng presyo nila. Para din sumabay naman yung pagtaas ng presyo ng raw materials. Hindi naman lahat ng produkto nagtaas ng presyo, kaya payo ng DTI, mamili ng maaga o paunti-unti kung may budget na. Marami pa ring produkto na pareho pa din ng presyo. So kung makakabili tayo ng hanggat maaga, mamili na. Nag-i-increase ng presyo yan towards October, November. Pataas ng pataas ang demand, pataas ng pataas din ng presyo hanggang sa Pasko at bagong taon. Bukod sa Noche Buena items, maaari ring tumaas ang presyo ng karning baboy habang papalapit ang holiday season. Ayon sa Agricultural Sector Alliance of the Philippines, hanggang 30 pesos kada kilo ang maaaring maging taas presyo. Hindi pa rin daw kasi tuluyang nawawala ang African swine fever sa mga baboy, kaya hindi pa rin maparami ang supply tulad ng bago kumalat ang sakit. May nagre-repopulate pero tinatamaan ulit at patuloy nga kumakalat yung African swine fever. Ang isa pang dahilan, yung presyo ng ating mga ginagamit na inputs o raw materials sa paggawa ng pamakain ng baboy ay medyo tumataas, kaya halimbawa na soya. Sa tala ng Department of Agriculture, 300 pesos ang prevailing price ng kasim at pigi. Sa mga pamilihan sa Metro Manila, 370 pesos naman ang liempo. Maging ang imported pork na mas murang alternatibo sa sariwang karne, tumaas rin ang presyo ayon sa Meat Importers and Traders Association o MITA dahil sa mataas na palitan ng piso kontra dolyar. Sa taya ng MITA, 10 hanggang 20 pesos ang maaaring taas presyo sa mga imported meat. Tataas ka at least by 10%. Kasi yung exchange rate ay tumaas ng 10%. Hindi pa pinafactor na worldwide ang magiging hog production ay liliit ang production ng baboy sa abroad. Kukunti ang production. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Naniniwala si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na dapat nang isang tabi ang 1987 Constitution kabilang ang probisyon sa batayan ng pagdedeklara ng martial law. Sa tingin niya, dapat nang payagan ang pagdedeklara nito
kahit na may namumuo pa lang na panganib gaya ng nakasaad sa 1935 at 1973 Constitution. Nakatutok si Mav Gonzalez. Sa pagdinig ng Senate Committee on Constitutional Amendments kanina, sinabi ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na dapat isasangtabi na ang 1987 Constitution dahil marami raw itong kontradiksyon. Yung Constitution na yan, ginulo yung provision ng 1935 Constitution. Ginulo yung provision ng 1973 Constitution at linabo-labo yung provision ng 1987 Constitution na hanggang ngayon nagpapahirap sa ating bansa. Kung anong provision to weaken the government of the Republic of the Philippines that should protect the people and enhance and advance the goal of the Communist Party of the Philippines, the New People's Army, and the NDF. Tinukoy ni Enrile ang katagang imminent danger bilang isa sa mga basihan ng Pangulo sa pagdedeklara ng martial law batay sa 1935 at 1973 Constitution. Tinanggal ang katagang ito sa 1987 Constitution. Kung nandyan na yung gera, binabaril na yung mga sundalo ninyo, natin, at mga pulis, sakalang ako magdeklara ng martial law. Hindi pwede yun eh. Ang sinasabi ng 1935 Constitution at 1973 Constitution, pag nakita mo na at natitsak mo sa sarili mong desisyon ng bansa mo ay namimiligro, nasasalakayin, o wawasakin ng insurekto o ng rebelyon, gumalaw ka na. Gamitin mo ang kamay na bakal para sa ganon masugpo yung problema na yan at walang tao na masasantala o mamamatay. Ang 1987 Constitution binuo matapos ang EDSA People Power Revolution. Ang 1973 Constitution binuo matapos ang deklarasyon ng martial law. Ang 1935 Constitution binuo habang ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng pamumuno ng Amerika. Sa akin, ang pinaka magandang naging saligang batas ng Pilipinas ay yung 1935 Constitution. Maigsi, brief, simple, easy to understand. Pangalawa, yung 1973 Constitution, may katangian po yun dahil sa tinatawag na continuity of policies. Sa 1987 Constitution, nagdagdag din daw ng iba pang mga probisyon sa pagdeklara ng Pangulo ng martial law. Sa loob ng 48 oras, kailangang iulat ito ng Pangulo sa Kongreso na magbobotohan naman kung aaprubahan o ipapawalang bisa ito. Maaari ring questionin ng sino mang mamamayan ang deklarasyon ng martial law sa Korte Suprema na may 30 araw para magdesisyon tungkol dito. Sabi ni Enrile, absolute ang kapangyarihan ng presidente noon at hindi pwedeng pakialaman ng Korte Suprema. Si Enrile ay nagsilbing Justice Secretary noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at siyang nagsulat ng mga dokumento patungkol sa deklarasyon ng martial law. Ginulo nila yung martial law provision. Nung dineklara namin yung martial law, simple lang. The Supreme Court cannot interfere. Nobody can interfere. The power of the President was absolute. Tanong ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi ba base rin sa konstitusyon ay dapat natapos ang termino ni dating Pangulong Marcos Sr. noong 1973 o isang taon matapos ideklara ang martial law? Yung panahon na yun, may gera. Gera ang nangyari dito. Sinong gumera sa estado ng Pilipinas? The CPP, NPA, NDF. They declared war against the government. Ang basa ko ron
Ang feeling ni President Marcos siguro, only he could save the country, and that cannot be true. There would have been others who would have saved the Republic of the Philippines, and then we would have followed the Constitution. We would have also respected the will of the people who is that new leader that they wanted to elect in the scheduled election. Sagot ni Enrile, marami na raw presidente na lumaban sa mga komunista. Until today, they're fighting you. Tell me what other methods you can find. So many of you were, so many rather, of the leaders pretending to be leaders of this country during that time were in cahoots, supporters, open supporters of this menace in this country. Gusto rin ni Enrile na dagdagan ang mga senador mula kasalukuyang 24 ay gawing 48 dahil dumami na rin daw ang mga Pilipinong nire-representa nila. 16 daw dito ang papalitan kada 2 taon. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sabi naman po ng isa sa mga bumalangkas ng 1987 Constitution na si retired Associate Justice Adolfo Ascuna na maliwanag at dumaan sa konsultasyon sa publiko ang pag-amyenda sa konstitusyon. Ang layon daw nila noon ay maiwasan na maulit ang diktadurya at magkaroon po ng checks and balances sa kapangyarihan ng isang pangulo. At dyan naman tumutok si Lay Alves. Isa si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna sa mga bumalangkas sa 1987 Constitution bilang miyembro ng binuo noong Constitutional Commission. Hiningan namin siya ng reaksyon sa sinabi ni Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile na pinahina raw ng 1987 Constitution ang kapangyarihan ng gobyerno, kabilang ng ginawang basehan ng pagdedeklara ng martial law. Sabi ni Ascuna, inamyendahan nila ito para maiwasang maulit ang diktadurya. Dahil sa tingin ng mga framers natin noon, galing lang tayo doon sa dictatorship na na-overthrown, wag na sanang maulit yung sitwasyon where one person can, without being checked by anybody, declare total power. And yun ang the reason for that. To prevent a repetition of autocracy being imposed on the pretext that there is imminent danger of rebellion. Sa 1935 at 1973 Constitution, maaaring magdeklara ang Pangulo ng martial law kahit meron pa lamang imminent danger o nabubuong panganib ng lawless violence, invasion, insurrection o rebellion. Pero sa 1987 Constitution, kailangang meron ng aktual na lawless violence, invasion o rebellion bago siya makapagdeklara ng martial law. So ang binago, hindi naman siguro masyadong gulo yun kasi maliwanag naman pagbago namin. At may consultation tayo sa mga citizens natin, hindi na pwede yung imminent danger kung hindi actual invasion or rebellion. Tapos yung deklarasyon ng martial law ng presidente should be subject to some checks and balance. And then the factual basis, kung talagang mayroon ba talagang invasyon, mayroon ba talagang rebellion, can be examined by the Supreme Court. Yun essentially yun ang safeguards na pinropose namin. Gayunman, sabi ni Ascuna, may punto naman daw si Enrile sa sinabi nitong dapat ibalik ang imminent danger bilang basehan sa pagdeklara ng martial law. Subalit sa tingin ni Ascuna, dapat manatili pa rin ang checks and balance ng Kongreso at Supreme Court. Yun siguro ang thinking ni Senator Enrile. Throw out the Constitution and become a dictator simply to save the nation. So that's a good point. Ang point naman ng requiring it to be actual invasion is baka gawing dahilan lang yung wala namang invasion, sasabihin mayroong imminent. Siguro we can compromise by saying that pwede siya mag-declare kahit imminent, but the matter of, again, the factual basis of that finding can be examined both by Congress and by the Supreme Court. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras.
Pwede nang mag-apply para sa bagong fare matrix ang mga tsuper at operator ayon po yan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Pero paalala lang, sa atres pa ng Oktubre pwedeng maningil ng mas mataas na pasahe. At nakatutok si Dano Tingkungko. 3 beses sa isang linggo kung pumasok sa Intramuros sa Maynila ang college student na si Lange na taga San Mateo, Rizal. Mula bahay, 20 pesos ang bayad niya sa jeep papuntang Philcoa sa Quezon City at 20 pesos ulit na jeep pa Manila City Hall. Pauwi, jeep mula Manila City Hall papuntang Philcoa ulit 20 pesos. Jeep mula Philcoa papuntang Mali, San Mateo, 25 pesos. 85 pesos ang balikan niya kada araw. Sa isang linggo, nasa 255 pesos ito. Sa October 3, magbabago lahat yan. Base sa bagong fare matrix ng LTFRB, ang 20 pesos na pamasahe ni Lange papuntang Philcoa at Philcoa papuntang Manila City Hall magiging 22.75 na. Ang 25 pesos na jeep mula Philcoa papuntang Mali magiging 28.25. 96.50 na ang magiging balikan niya kada araw. Sa isang linggo, 289 pesos at 50 centavos. Okay lang naman po sana kung lahat ng tataas din. Kasi kunwari, tataas yung pamasahe pero ganun pa rin yung income na pumapasok. Masakit yung parang magbabudget ka ulit, imbis na titipirin ko na, mapupunta pa sa extra na pamasahe yung idadagdag nila. May online sideline si Lange para may pansalo sa mga ganitong pasanin. Baka raw magbawas siya ng pahinga para magdagdag ng racket. Mag-a-adjust na lahat. Kung kakayanin mo pa kumayod na kumayod, edi tuloy mo lang. Pero kaya pa naman po. Maliit sa unang tingin ang pisong dagdag sa minimum pasahe sa jeep. Pero dahil may dagdag din sa kada kilometro, ang ngayong nasa 11 pesos na pinakamalapit hanggang sa 80 pesos na pinakamahal na pamasahe sa jeep. Pero dahil may dagdag din sa kada kilometro, ang ngayong nasa 11 pesos na pinakamalapit hanggang sa 80 pesos na pinakamahal na pamasahe sa jeep, simula October 3 ay magiging 12 pesos hanggang sa tumataginting na 94.75 o piso hanggang halos 15 pesos na dagdag depende sa haba ng biyahe. Napakahirap po na ma-achieve yung balance between the interest of the companies at yung mga drivers and on the other hand yun namang sa commuters. Pero pinilit ho natin na makarating doon sa pinaka-reasonable at just na rate na inilabas natin ngayon. Ayon sa LTFRB, simula ngayong araw pwede na mag-apply ang mga tsuper at operator para sa bagong fare matrix. Nilinaw din ng LTFRB kahit makakuha na ng bagong fare matrix sa mga tsuper, pwede lang silang magtaas ng pamasahe sa October 3. Anyway, ito naman ay para naman dun sa commuters natin, meron naman tayong public information dissemination kung saan nakalagay yung mga approved rates at yung effectivity nung nakapost pa dito sa ating mga public utility vehicles yung fare matrix na officially kinuha nila mula sa ating opisina. Kung meron man daw matsyempohan ng mga commuter na nananamantalang tsuper, maaari raw itong ireklamo sa kanila sa LTFRB hotline at Facebook page ng LTFRB. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Hinahangaan po ngayon ang isang teacher sa Misamis Occidental dahil sa kanyang nakakaaliw na mga pakulo sa pagtuturo. Hindi lang kasi kaalaman, kundi kakaibang kasiyahan din ang naibabahagi niya sa mga estudyante sa pamamagitan ng kanyang perfect score na energy. Ang thumbs up niyang kwento sa pagtutok po ni Oscar Oida. Sinong di gaganahang pumasok sa eskwela? Kung ang sasalubong sa iyong pagpasok sa classroom, si Sir na kung humataw ay wagas. Yan ang kakaibang pakulo ni Teacher Jeric ng Misamis Occidental. Kaya naman umpisa pa lang ng araw ng kanyang mga estudyante. Puno na ng energy dahil kailangang sabayan ang galawan ni Sir bago makapasok. Dapat ma-increase yung motivation nila to study. So that is why every day, iba-iba yung mga activities ko. Pero wait, there's more. Dahil ang mga estudyante ni Teacher Jeric, pinapipili niya ng name tag ng profesyong nais nila paglaki. Kasunod nito ang pa-vitamins at pamerienda pa. Kasi kapag empty yung stomach nila, no learning at all. I gave them
sa kanang yung mga kaunti lang na mga pagkain pampatawid sa kanilang gutom. Ang pagtuturo niya, hitik na hitik sa samot-saring strategiya. Mula sa mga lesson niyang itinuturo ng pakanta, storytelling na kumpleto with props and costumes. Presyo, produktong petrolyo. Hanggang sa pagtuturo ng current events na animoy newscaster siya. Ang gasto sa lahat ng pakulong ito galing daw sa sariling bulsa ni Sir. Mabait si God. Hindi ako nauubusan ng pera. Naniniwala rin daw si Teacher Jeric na malaki ang balik ng lahat ng sakripisyong ginagawa niya. Hindi para sa sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang mga estudyante. Isa sa mga basis ko na successful yung teaching performance ko is that when there is an increase of motivation, an increase of academic achievement. Oscar Oida, nakatutok. Kung may problema ka ay tutulungan kita. 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 95 days na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo po lamang. At ay hindi natutulog ang balita. Nakatuto kami, 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.